Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nagmahal pa nga ng 40 pesos ang kada kilo ng galunggong dito sa Luerta Public Market. Sa Parañaque City, 360 pesos na yan ngayon mula sa 320 pesos. Ang dalagang bukid naman, hindi na bumababa ang presyo at sumipa pa nga sa 400 ang kada kilo mula sa 320 pesos noon. Ang tulingan, 300 mabibili ngayon ang kada kilo mula sa 240 pesos, habang yung maliliit naman na tulingan, 280 pesos ngayon. Ang sapsap nagmahal din sa 420 pesos ang kada kilo mula sa 360 pesos, habang ang bisugo, 400 na ang kada kilo. 20 pesos ang itinaas niyan mula sa 380 pesos noon. Ang matambaka naman, 300 ang kada kilo mula sa 280 pesos kada kilo. Ang yellow pin, 360 pesos mula sa 320 pesos. Ang hasa-hasa naman, nagmahal din sa 400 ang kada kilo mula sa 320, habang ang salay ginto 320 ngayon mula sa 280 pesos kada kilo noon. Ang hipo naman 480 pesos na ngayon mula sa 380 pesos, habang nakapako naman ang tilapia sa 160 pesos kada kilo. Gayon din ang bangus na 200 pesos ang kada kilo ngayon. Paliwanag ng mga retailer, nakadepende lang sila sa presyo ng mga supplier at dami ng supply ng isda kung magmamahal o bababa ang presyuhan sa mga lokal na pamilihan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, Giselle, meron ng magkano yung bigas? May nabanggit. Magkano yung bigas dyan? Wala pa. Ang malayo-layo ang mga bigasan dito, Kuyang Angel, pero sa last na nadaanan natin na palengke kahapon ng morning sa may Cartimar Market, meron na silang tindang 35 pesos, pero pinag-aaralan pa nila kung kukuha pa sila yung galing sa DA na 33 pesos sa ilalim ng Kadiwa program ng Pangulo, dahil doon nga sa area nila, Kuyang Angel, hindi mabenta yung mga Kadiwa rice bilang ang mga suki daw nila karamihan ay mga Chinese national, mga foreigner, at may mga kaya yung mga kabahayan na nakapalibot doon sa palengke. Ganun? Yung kanilang Kuyang Angel, ang kwento nung retailer na nagbebenta ng Kadiwa rice ng Pangulo, nung Enero pa sila kumuha ng Kadiwa rice, pero nitong kalagitnaan na ng Pebrero na ubos. Hindi, walang pumapansin masyado. Oo, dahil nga daw, Kuyang Angel, hindi rin daw, ang sabi niya ay naaamoy din naman natin, nakikita rin naman natin, hindi rin naman talaga ganoon kaganda yung quality. Merong pagka maitim, meron na kaunting amoy, ganoon. Pero sa iba nating kababayan, nadadaan naman yun sa paulit-ulit na mga paghuhugas. Pero bilang may mga kaya nga, yung mga household doon, hindi daw pinapansin. Wala naman kasi nagbebenta na dito masyado ng ano nga, Ray, yung hinahalo sa kanin para bumango? Pandan? Pandan, oo. Oo, pandan. Wala masyado nagbebenta. Ikaw ba naglalagay ka ng pandan pagka nagluluto ka nagsasaing ka? Nung araw, Kuyang Angel. Ay, hindi ka na nagsasaing ngayon, oh? Hindi ako nagsakanin. Hindi ka na maniwala ako, hindi ka na nagkakanin. Bihira lang, Kuyang Angel. Bihira lang. Brown rice. Brown rice na. Siya, sige. Masosyal naman pala gusto mo, brown rice. Oo. Yung akin, brown rice rin. Brown rice, actually black rice. Oo, kasi ito yung kanin. Hindi, tuyo. Yung kaning totong, yung kaning lamig. Hinaluan ng kape. O di itim rice, black rice na. Kuyang Angel, yung hinahanap mo na pandan. Marami noon doon sa Bulacan, yung ni-raid. yung mga lumang bigas nilalagyan ng pandan para bumango. Ganun? Seryoso? yung nakaraang raid ng National Bureau of Investigation sa isang warehouse doon sa may Bulacan, Kuyang Angel. Yung mga lumang bigas para pagmukain na mukhang bago ulit at maibenta maging class A, nilalagyan ng pandan para bumango. Talaga? Ganun yung modus ng ilang mga may kalokohan sa negosyo. Ay, sus, may Ginoo. Siya, sige, thank you sa informasyon, ha? Pero kumain ka rin ng kanin, ha? Sige, thank you. Salamat, Kuyang Angel. Maraming salamat. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.